Mga stuntman, sila ang malaking bahagi ng tagumpay sa likod ng pelikula at telebisyon. Sila po ang tunay na action kings ng pelikula. Ang mga stuntman, sila po ang nagdodouble, gumugulong, tumatalon, at nasusuntok para sa mga bidang artista. Sila ang tunay na gumagawa ng aksyon sa pelikula. Sila po ang mga stuntman. Ako po si Karil Paraito. At ako naman po si Nikki Pastor. Sasamahan po namin kayo sa pagkilala sa mga stuntman, ang tunay na bida ng pelikulang Pilipino. Totoong sila ang bida ng pelikula, lalo na sa action films. Pero ang tanong, bida rin kaya sila sa likod ng kamera? Sila ba ay mga bituin o nakakita ng bituin kapag lumalagapak? May mga humahanga rin kaya sa kanila? O nagpapa-autograph? Katulad ng mga top-rated actors and actresses, mataas rin kaya ang talent fee nila? Ang papel ng isang stuntman, siya yung mga dumodobol sa mga artista, siya yung mga kumbaga sinusubo na ro sa kamatayan, mga stuntman na ang pinangsusugan nila ron. Tulad ng paglundag sa building, pagpapaserko ng tentartil ng kotse, sakay sa gabayo na nalalaglag, kung ano-anong mga delikadong eksena sa pelikula, stuntman ang ginagamit talaga nila kahit sa Amerika. Ano po yung mga hirap at panganib na nai-encounter ng mga stuntmen? Marami dyan. Katulad nung sa kotse muna unahin natin, ang stuntman kasi noon pa, hindi naman kino-computer. Noon, pag sumakay ka sa kotse, palulundagin mo o paliliparin mo, iikot sa ere, tapos sasabog pag andun yung stuntman. Kaya nga may mga bombero, may mga alalay. Kung talagang disgrasya, hindi mo maiiwasan. Katulad ng isang kaibigan ko, nag-stunt ng kotse doon sa pier, pinasabog. Alam mo nangyari sa kanya, nasunog siya. Buong katawan niya Oo, po. pati yung isang tauhan ko rin, si Larry Correa, na dumubol sa isang artista. Nung malaglag siya sa pinaka-bubong ng bahay, hindi simot doon sa karton niya, sa kutsyon. Kaya nabali ang spinal column. Siya po ba yung namatay? Oo, siya yung namatay. So, yun ang hirap ng mga stuntman talaga. Pero po, para ba sa inyo, sapat yung binabayad sa inyo? Sa pagiging stuntman nyo, sapat po ba yun? Sa tingin ko, siguro sa stuntman, siguro sa gagawin mga stunt. Kasi may mga stunt na madadali, may mga stunt din na mahihirap. Yun, malalaki bayad noon. Katulad sa Amerika, ang stuntman noon talaga malaki ang binabayad. Sa atin talagang kakarampot lang kung minsan tatawaran ka pa. Yung bang delikado na yung gagawin mo, andun ka na sa taas, malalaglag ka ng ganyan. Usapan nyo, kalimbawa, 10,000, pag kas na lang ito, 5,000 na lang, mga ganun ba? Pwede na ito laging sinusuga yung pera. Siyempre yung mga stuntman naman, karamihan naman dyan, mahihirap. So, kaya, maano na lang sila, sige na lang, mabuhay lang kami, parang ganun. Meron po bang mga benepisyo yung mga stuntman? Tulad namin, nagpa-insured kami sa isang insurance company, ayaw kaming isali kasi delikado nga raw ang trabaho ng stuntman. Meron din po ba kayong pinipirma ang kontrata? Sila po, katulad po nila, nagpumipirma po ba sila ng kontrata sa pagiging stuntman? Ang kontrata dyan, example, mayroong kang as instructor ka sa isang company, ang kontratang pinipirmahan doon na kailangan tapusin mo, pero walang kontrata doon na pag namatay ako, sagutin nyo ako. Hindi. Kailangan tapusin mo ito, kung hindi, didemanda ka namin. Kailangan tapusin mo yung kontrata mo, di magtrabaho ka rito. Pero walang nakalagay doon na pag kontrata na o pag gumawa ka ng stand, sasagutin ka namin, sasagutin nyo ako. Ayaw nila, yung mga waiver na, ayaw nila. Kaya po. Kayo po ba, sa ilang taong pagiging stuntman nyo, meron po ba kayong karanasan na tila inaapi kayo o minamaliit sa pagiging isang stuntman? Marami. Hindi ko na lang babanggit kasi ito yung nangyari sa amin. So, may shooting kami sa isang lugar doon sa Timire, sa Ligpo Island, doon sa Batangas. Siyempre kasi ako action director, ako nag-direct nung nasa dagat kami, mga pirata. Malakas ang alon. Sabi ko rin sa mga tauhan ko, sa mga stuntman na, wag na muna tayong kumain.
mamaya na lang kasi mahirap ang eksena, mamayang gabi na lang. Di, tinis namin yung hindi kami kumain. Tapos pagdating doon doon sa mainland na, sa isla na, inaasahan namin kakain kami ng medyo marami-raming konti kasi maghapon na nga hindi kami kumain. Akalain mo, 20 stuntman, 3 pagkain lang ibinigay. Pero sabi ko, teka muna, masyado naman yata pang-aapi ang ginagawa nyo. Ang ginawa ko, dahil para ipakita ko lang doon sa mga tao ko na talagang kahit ganito lang kami, may ano naman kami, may prinsipyo naman kami. Paano? Umalis kami ron. Hanggang sa naglakad kami ron sa isang isla, nakakita kami ng isang baryo, kumuha kami ng bangka, nagpunta na kami sa pier, umuwi na Kayo po kami ba, ng nakikita niyo po bang uunlad yung trabaho to sa larangan ng pelikula o telebisyon? Sige, kasi marami rin naman na umunlad dito sa pagiging stuntman. Katulad ko, mga anak ko nakatapos sa pag-aaral. Iba na, sa abroad na sila ngayon lahat. Meron akong dentist, meron akong optometrist, meron mga engineer. Dito ko lang naman kinuha sa pagiging stuntman ko. Sigun din sa swerte, sigun din sa panalangin sa Diyos na sana lagi po kami may shooting. Sana po alisin yung disgrasya sa amin. Ganun lang, hindi naman lahat. Bakit naman sila Senador Lito Lapid, dating stuntman yan. Hindi lang, marami sila. Fernando po, mga stuntman yan eh. Umaasenso yan, siguro sa iyo na lang pamamaraan kung bakit ka aasenso. Mas mahirap at mas matagal ang pagsasanay ng mga stuntman para hindi pumalpak sa shooting. Paano ba sinasanay ang mga stuntman? Masakit yun. Alam ko yung sakit sa likod ng stuntman. Sa bagay, sa lahat ng trabaho, maraming risk. Ano kaya ang hirap at panganib ng pagiging stuntman? Kung ganito ba naman kahirap ang pagiging stuntman, angko pa ba ang kanilang mga kinikita? Okay naman kaya kanilang mga talent fee o mga benepisyo? At kung sakaling may mga aksidente, paano na ang sitwasyon nila? May insurance ba sila? Paano kung ang aksidente ito ang siyang kumitil ng buhay nila? Good morning po, former Secretary of Labor, Attorney Benny Laguesma. Sa inyo. Magandang umaga din sa'yo. Sir, magtatanong lang po ako about sa mga stuntman. Sir, ano po kaya mga batas na dapat pairalin at gawin upang umunlad ang sitwasyon ng mga sinasabing stuntman? Ang mga stuntman ay walang specific na batas na tumutukoy sa kanilang kalagayan, maliban doon sa binabanggit nga natin kanina na mayroong contractual employment sila at ang kontrata nila dapat ay nagsasaad ng mga benepisyo na hindi lalabag doon sa itinatadhana ng batas, specifically ang labor code at ang mga social legislation. No? So dapat yan pairalin ng higit na ikangaya nakatuon ka sapagkat wala silang katiyakan sa trabaho maliban doon sa fixed na period ng employment na nakapaloob sa kanilang kontrata. Para din yan ng mga ibang manggagawa na ang kanilang hanap buhay ay nakabatay kung 1 taon, 6 na buwan. Ang mga stuntmen sa aking pagkakaalam, ay batay dun sa kanilang ikangay gagampanan na bahagi sa isang pelikula na ginagawa o isang teleserye na kung saan kinakailangan yung kanilang matatawag na kakayahan o abilidad, yun ay dapat sigurong tingnan mabuti ang kontrata nila upang wag naman silang maargabyado. Sir, malaki po ang papel na ginagampanan ng mga producer sa buhay ng mga stuntman. Ano po ang masasabi niyo dito? Totoo yun. Kaya nga ang mga producers dapat meron silang puso para sa mga stuntman kasi masyadong hazardous ang trabaho din ng mga stuntmen, especially yung mga sa action na pictures, no? Yung mga ginagawa na lumulundag sa buildings, kung ano ginagawa nila na parang inire-reflect natin, napakahusay ng bida. Pero sa totoo lamang, ang stuntmen talaga ang gumaganap ng ganong klaseng mapanganib na gawain. Kaya ang mga producers dapat siguro magkaroon sila ng pagkakataon na mag-set aside sila ng mga benepisyo, pakinabang sa mga stuntmen, especially kung nagkaroon sila ng sakuna
na aksidente sila, dapat siguro tignan nila ang pangangalaga sa kalusugan at mabuting pangangatawan ng mga stuntmen. Kasi kung sila ay mabaldado na, ay wala na silang hanap buhay. Sir, bilang for the last question po, ano po kaya ang dahilan at kahit alam ng ibang mga stuntman na agrabyado sila, ay parang okay lang naman sa kanila kahit wala sila masyadong benepisyo? Ano po ang masasabi? Una siguro, kulang sila doon sa kakayahan sa mga umiiral na gawain, no? Sa ating bansa ngayon, karamihan ng kasi ang ating sinusulong natin mga manggagawa na magtrabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, kulang tayo sa domestic employment. Ikalawa siguro, sapagkat ang mga stuntmen, medyo nakatuon sila doon sa kanilang abilidad na maaring hindi nila na-upgrade, no? So, dapat siguro medyo mag-isip-isip sila na humanap ng ibang gawain na higit na ikangaya magbibigay sa kanila ng benepisyo, ng pakinabang, at hindi mangangahulugan ng pag-expose ng kanilang sarili sa kapahamakan. Siguro, dahilan sa mga stuntmen ay malaking bahagi ang kanilang ginagawa sa mga pelikula ginagawa ng mga producers, bigyan sila ng karapatan na magkaroon ng pamumuhay na disente, pangalagaan din ng kanilang kalusugan upang yung kanilang mga pamilya ay kanila ding mapaglingkuran. Bukod sa pamahalaan, meron ding ibang ahensya o grupo na tumutulong sa mga stuntman. Nariyan ang MOEL Fund. Itinatag ang MOEL Fund noong 1974 ni nooy San Juan Mayor Joseph Ejercito Estrada na dati ring Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang MOEL Fund lamang ang nagbibigay ng serbisyo sa mga maliliit na manggagawa ng industriya ng pelikula at telebisyon, lalo na dun sa mga retirado na, may sakit at matatanda na kabilang na ang mga stuntmen. Good afternoon. Inspirasyon ninyo at itinatag niyo ang MOEL Fund. Ang aking naging inspirasyon dyan at naging aking karanasan dahil sa nakita ko na yung mga crew, yung mga technician ay contractual lang. Yung artista kami, malalaki sweldo namin mga artista. Daan-daan libo na, no? Umpisa. Samantalang yung mga crew, mga technician, contractual lang. At mga maliliit lang, mga 240 pesos lang ang sweldo. So nakita ko, pag may nagkakasakit sa kanila, nangihingi lang sa amin ni FPJ. O mamatayan sila, o mamatay, walang panlibing. Kaya kawawang kawawa. Kaya naisip ko na gumawa na isang foundation, yung Movie Workers Welfare Foundation, para ito matulungan yung mga marginalized people in the movie industry. Para po sa inyo, ano po ang malaking problema ng pelikulang Pilipino? Well, noong una pa talagang medyo malaking problema. Unang-una, yung mga mayayaman, the so-called intelihensya, masyadong minamaliit ang pelikulang Pilipino. Yun daw mga artistang Pilipino, pambakya lang. At lousy raw yung mga pelikulang Pilipino. At ang pinapatronize ang tinatangkilik ng mga the so-called intelihensya, yung mga mayayaman, yung dayuhang pelikula. Isa yon. Pangalawa, ang cost of production malaking masyado. At pangatlo, maraming mga dayuhang pelikula pumapasok. Nagiging malaki ang competition, masyadong malakas. At ang higit sa lahat, yung pang-apat, nauso na itong piracy. Nilalabas pa lang dito sa Maynila, napapirate na lang, nalalabas na sa probinsya. Kaya yun ang malaking problema. At hanggang ngayon, malaking problema yung piracy ng pelikula. At ngayon, nakakabagbag ng kalooban at sad to say, the movie industry is a dying industry ngayon. Kahit sa television, marami ng mga dayuhang telenovela pumapasok, kaya karamihan ng artista natin nawawalan ng hanapbuhay. Yun ang dahilan kung bakit bumabaksak na, nawawala, namamatay na unti-unti ang ating industriya ng pelikulang Pilipino. Dito nagtitipon-tipon ng mga artista at mga stuntman na humihingi ng tulong para sa kanilang mga pangangailangan.
Ang Mowel Fund ay may higit kumulang na 4,400 miyembro. Ang karaniwang ibinibigay na serbisyo ay pangkalusugan sa pamamagitan ng free clinic. Ano-ano pa ba ang serbisyong ibinibigay ng Mowel Fund? Collective ang services na iniaalay ng Mowel Fund sa mga movie industry workers. In particular, yung mga the small industry workers na underpaid, underemployed, underserved. And dalawang major programs ang nakalaan para sa mga beneficiaries ng Mowel Fund. Ito yung welfare program at ito yung educational For program. example, may gusto po maging member ng foundation ito. Ano po yung unang step nila o paano po maging member ng Mowel Fund? Actually, kailangan bona fide member ka of the industry, meaning nagtatrabaho ka sa industry and this will be certified by your employer, producer, or theater distributor, theater owner. Kailangan ay at least 10 years ka sa industriya na nagtatrabaho directly. And you have to be parang indigent, yung hindi ka kumikita ng malaki. Ilan na po yung members ng Mowel Fund sa kasalukuyan? On paper, we have 4,500 members, pero ang aktibo dyan, mga 2,700. 2,000 doon ay paying members. They pay 300 pesos a year, na ang katumbas ng benefits nila kung susulitin nila ay 42,500 worth. Of the 2,700, 700 ay honorary members, meaning they have reached a certain age of 60, they have been active members continuously for 10 years, so hindi na sila kailangan magbayad ng 300 pesos a year para ma-avail nila yung benefits. Ma'am, pwede po ba kayo magbanggit ng mga kilalang personalidad na member ng foundation? Sila comedians like Metring David, Paquito Diaz, mga direktor, mga ilang mga direktor, Emmanuel Borlasa, sila Robert Arevalo, Barbara Perez, naku, marami pa yan eh. Oo. Pero ang bulk ng membership namin ay talagang yung mga drivers, mga stuntmen. Kaya natutuwa kami, meron kayong iniukol na panahon at attention sa kanila. No? Ano po yung mga problemang kinakaharap nila sa kasalukuyan? It's really funding. Dahil ang subsidy namin over the last 8 years ay pababa ng pababa. Samantalang ang overhead expenses naman namin to include benefits and the operational costs, no, and the educational costs ay pataas ng pataas. So, mahirap pagtagpuin yon. So, we really have to outsource funding. Kailangan talaga mag-fundraising kami at maghanap ng panggagalingan ng pondo kasi pakonti ng pakonti yung nakukuha namin from our established benefactors. Natural lang po sa mga foundation or samahan na magkaroon ng problema, di ba po? Ano po, maaari niyo po bang i-share sa amin yung some problems ng foundation ito? Sa ngayon kasi, ang fondo ng Mowel Fund ang gagaling sa taxes, amusement taxes na kinukuha dun sa Metro Manila Film Festival. So, for a 10-day period of taxes ng Tagalog films, kasi pag from December 25 to January 4, walang pinalalabas na pelikula sa buong Metro Manila kundi Tagalog films, di ba? So, lahat ng amusement taxes na yan, yun ang dapat pumupunta sa Mowel Fund. But lately, the past years, marami ng iba din nakikinabang. Hindi na lahat Mowel Fund ang pinupuntahan ng fondo. Meron na din sa anti-film piracy, meron din sa Film Academy of the Philippines, meron yung iba't ibang, siguro mga 2 or 3 other agencies. Not necessarily of government, no? Pero film agencies. So, lumiliit ang income ng Mowel Fund. Wala kami masyadong income. Plus, the fact that once you're a member, you are a lifetime member. So ngayon, lahat yung mga nag-umpisa noong 1975, itinatag. Ano na ngayon? 2010. So 35 years. Yung mga 35 years or 25 years old noon, mga 60 years old na ngayon, tumatanda na. So alam mo naman, pag lumarating na sa Liebo 6, marami ng sakit ang nararamdaman.
And ako, I foresee that for within the next 5 years, marami na din ang mas Marami nyo na mamamatay. pong nagawang pelikula at nakasamang stuntman. Sir, gaano po sila kahalaga? Gaano po kahalaga yung papel nila for the movies? Okay. Ang stuntman kasi, lalo sa action films, importante sila. Pag wala ang stuntman sa shooting, hindi tayo makakapag-shooting kasi sila ang nakakaalam ng mga action scenes, sila ang nakakaalam kung paano ang artista pagalawin, sila ang ang dumodouble sa mga artista. Like for example, Rudy Fernandez, ang dumodouble sa kanya palagi dati si Baldomaro, kuminsan si Bal Iglesias. So in other words, stuntmen kasi sila ang ingredients ng isang pelikula, ng isang pagkain. Sila ang Ricardo. Ang Ricardo kasi, pag wala sa pagkain, matabang, di ba? Hindi masarap. Ganon din sa pelikula. Sila ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng tamang galaw. Pag nakita mo sa pelikula, para bang si Rudy Fernandez, ang galing mag-tumbling, di ba? Minsan binaril siya, pumaibabaw siya sa may kotseng tumatakbo, umikot siya, nalaglag, hindi siya tinamaan. Parang ganon, di ba? So in other words, ang lahat na may kagagawa noon ay mga stuntmen. Sabi po na nahihirapan na ang mga stuntman na makakuha ng trabaho. Totoo po ba ito? Totoo yun, totoo yun. Siyempre, pag nandun ka, ang genre mo, kung drama, natural. Ang kailangan mo lang siguro, extra, mga crowd, walang tumatalon doon, walang nagpapatihulog, walang nag-i-stunt. So, zero. Wala silang hanap buhay. So, kawawang-kawawa sila. Kung gaano kasakit ang lagapak ng mga stuntman, ganun din ang hirap at lungkot ng kanilang sitwasyon. Meron na rin tumutulong, katulad ng Mowal Fund at iba pang ahensya. Pero kulang. Tulad nga sa titulo ng pelikula, tinimbang ka, ngunit kulang. Mananatili ang pelikulang Pilipino habang may nanonood at may nasisiyahan. Subalit, hindi ang mga stuntman. Tatanda rin sila, manghihina, lalaylay ang mga muscles at mabagal ang takbo. Mababalian sila sa kanilang paglundag at sila'y lalagapak. Sana po ay may magawa ang mga pamahalaan, ang mga producers, at ang mga ahensya. Maraming salamat po. Ako po si Nikki Pastor. At ako naman po si Karen Parejo. Maraming salamat po. At sana'y patuloy pa rin tayong lumundag, sumuntok, subalit wag lang lalagapak para sa mga stunt.